Yung ito yung sa NBN City broadband na ilan to? $329 million. Ilang billion yan, ha? Billion peso. May 200 kaya yun, may nagsasuffer ngayon dyan, diba? Under investigation siya, ongoing siya. At ito yung sinasabi mo kanina, kasamang bakit ang Euro General Scandal, no? Mas malaki yan yung kaila General Liceo de la Paz, no? Dito yung nahulihan ng dolyar na hindi na-declare sa Russia, no? Nakaka-dismaya itong mga skandalo na to. So marami yan, ano? Tinalon-talunan lang natin, ano? Oh, marami. Kaya may kinalaman talaga sa kahirapan yan, no? Dahil imagine mo kung yan ay napunta sa mga taong bayan, ay marami ng proyekto na nagawa. Lalo na doon sa bahay at kabuhayan na dahil dito, hindi kailanman may papatupad talaga. Dapat talaga linisin, no? Nandiyan pa yung dagdag pa natin dito, yung kay Pimentel, Subiri, yung Senate electoral protest noong 2008. Nandiyan din yung national artist, pati nga dito, pero mo na na-graph din, no? Yung pagbibigay ng appointment sa national artist. Hanggang ngayon kay Dolphy, di ba? Hindi na-aprobahan. Dahil puro kabaklaan lang daw. Yung nakakalungkot, ha? Narinig ko sa malaki na yung pag ng tao doon sa industriya ng showbiz, mukhang pinagdamot pa yung parang ngayon, gusto... Wala raw sense yung mga pelikula dahil puro bakla. Hindi na yung legend ang pinag-uusapan, eh. Kasi yun na sa pananaw ng mga tao. Yung mga jury, sa board. So, hindi rin natin masisisi dahil baka may mga criteria sila, hindi natin alam, eh. Di ba? So, hindi naman ito yung parang patandaan sa showbiz, no? So, mahirap tayong siguro doon sa kwan. Yung maliit na paglalarawan natin, kung ano yung saan nag-umpisa yung politika, paano pumasok sa atin, at ano yung mga iskandalo ng politika sa atin, ay palay ko kahit paano ay nabigyan natin ng konting imagination yung ating mga taga-pakinig, no? Ngayon ay isa dito naman sa aspeto ng reliyon, medyo maselan to, ha? Yung paglikha ng reliyon ng mga simbahan dito sa Pilipinas, sapagkat ayon dito sa kasaysayan, sa record na nakuha natin, ang unang-una palang naging na Pope sa Catholic ay si Simon Peter, no? Nung 33 AD, no? Ibig sabihin ng AD after death ng Jesus, no? At sinundan to ng pagtatayo ng maraming reliyon, 100 taon hanggang isyurkat lang natin, no? Yung dating pari ng Katoliko, si Martin Luther, former priest na ng Catholic, ay nagtayo rin ng Protestant Church, no? At sinundan ng Baptist, si John Smith, no? Ng Holland. Sinundan yung paglitaw ng Jehovah noong 1872. Yung kay Baptist, 1608. Yung kay Protestant, 1500. At sinundan ng Salvation Army, nagtayo na rin ng sariling simbahan. Noong 1900, yung Seventh-day Adventist, yung Pentecostal, at iba pang mga sekta. Okay? Mr. Freeman, may tawag na po tayo. Okay, may tawag. Hindi po yung technician po. Siguro. So, ito yung katangian natin, no? At ito, nakita rin natin yung pagtatayo ng ink dito. Ito ba yung ink, yung Iglesia ni Cristo, no? Na itinayo batse sa record. Ang una palang nagtatag nito, ang founder nito si Brother Felix Y. Manalo. Naitayo niya to sa Pilipinas July 27, 1914. Nag-umpisa sa Punta Santa Ana. At ito raw ayon sa record ay merong 5,600 mga simbahan, no? O sambahan, no? At merong isang ospital, 2 kolehiyo. Ito nga siguro sa IRA, no? New Era. Sa New Era. Na kung saan meron din pala silang project o programa sa pabahay. Yung Tagumpay Village, no? Hindi na natin alam kung ano pa mga nangyari. May free clinic sila, may lingap mamamayan. So itong pagkasaliksik natin sa mga iba-ibang sekta sa ating lipunan ay hindi upang kontrahin, kundi ito'y talagang hindi tayo makakaiwas na talakayin dito sa ating programa yung mga paglitaw ng iba't ibang reliyon na kung saan may kanya-kanya namang
layunin yan at lahat naman niya usapin tungkol sa limika sa atin, sa Diyos. Kaya inuuri lang natin yan, inaalam lang natin, nang sa ganun ay meron tayong gamiting pamantayan, sapagkat ang sinasabi nga natin, apila ng bahay at kabuhayan, ay nasa kanila yung mga kamay, yung malaking ambag, upang maging ganap na tagumpay at magtagumpay na permanente ang 30 milyong Pilipino na walang bahay. Yung walang bahay, pag sinabing walang bahay, yan yung nakatira sa Islam area, no? Sa estero. Sa estero, sa lalim ng tulay, sa sementeryo, Yeah. Sa sementeryo, Kariton, no? Grabe, no? 1/3 ng populasyon ang walang bahay. At yung iba naman dyan, umuupa rin. Yun, wala pa rin bahay, squatter pa rin, umuupa no? Kaya napakabigat, no? Na kailangan natin ng tulong ng mga religious leaders. Na kung saan kung babaguhin lang sana yung kanilang paglilingkod sa Diyos, hindi naman natin pinapangat. Magagaling na tao yan at malapit sa Diyos yan. Mga, kung tawagin nga yan, mga propeta, no? Ng iba't ibang paniwala sa Biblia at sa Diyos, ay inaapila natin sa kanila ngayon na sana ay tulungan tayong ipatupad to. Kahit na kanya-kanya system, kahit na yung kanilang nasasakupan, yung kanilang mga member, bigyan ng libreng pabahay at kabuhayan. Nang sa ganon, kukunti nila yung ating mainintindi, no? Makapagbigay sila ng ambag. Anong susi rito? Dapat totohanang paglilingkod. Sapagkat napakaraming simbahan, no? Katoliko man, Pentecostal, at iba, iglesia man, o iba't ibang sekta, no? At wala namang nakatira. Wala namang naninirahan. Ang lalaking simbahan, no? Kung ito ba'y isinama sa programa, doon sa mga offering na galing din naman sa grassroots, sa ating maliliit, nagbibigay ng ambag, o yung tinatawag na abuloy, ang patawag doon, offering, no? Love offering. Love offering. Kung ito sana ay ibinabalik sa tao, lahat ng nasasakupan sa sekta, panawagan natin sa lahat ng sekta, na sana naman yung mga leader dyan sa inyo, maging kasakaparian, sana naman panawagan itong malita programang itong bahay at kabuhayan, ay babahagi po kayo ng libreng pabahay sa inyong mga member. Meron akong alam dyan, bahay-bahayan lang sa paligid ng simbahan. Alipin pa rin. Samantalang kung totoosin, ang Biblia, ginawa to ng mahigit 60 pastor. Kaya nalikha ang Biblia. Maliwanag na ginawa to ng tao. Na ang ibig sabihin nito, ang Biblia pala kung ginawa ng tao, pero ang tao hindi ginawa ng Biblia. Kaya nasa sa atin po yung lohika na manindigan po tayo, gawin natin hanggat may panahon pa. Kapag hindi sa habang buhay, tayo ay buhay ng ganito. Itong araw na to, araw ng Sabado, bukas Linggo, hindi na babalik itong araw na to. Yung mga nangyayari ngayon, mga kaganapan, yung mga sinasabi natin. Kaya ang apila namin sa mga leader, religious leader ng iba't ibang sekta, yung nasasakupan nyo po, bigyan nyo ng makatotohanang programa, bigyan nyo ng libreng bahay. Total, nagbabayad naman ng taxi, yung offering, love offering, di ba? Bigyan nyo ng negosyo. Saan man na pupunta yung bilyon-bilyon na yan, di ba? Iba dinadala pa sa Roma. Di ba? Kaya dapat, yun ang yung panawagan natin sa kanila. Dito naman sa ating mga politiko, kapag ito ay panawagan din natin, mga kasama, sa ating mga leader, no, kasama ng presidente, pababa, ay sana maging makatotohanan yung paglilingkod sa bayan. Sapagkat yung sinasabi nga natin na yung pork barrel lang kayang-kaya lang ibigay sa 30 bilyong Pilipinong walang bahay. Yung pork barrel na bilyon-bilyon, pera pa dyan yung mga grant na bigay sa ating tulong, USAID, lahat ng klase ng aid, no, na binibigay sa atin. Kung nagagawa nating umutang ng panggawa ng tulay ng LRT, MRT, 25 years to pay, 30 years to pay, bakit hindi tayo gawa ng libreng pamahay? Pabayaran natin sa tao, sa buwis, di ba? Saan yung trilyon, 1.7 trilyon na pondo taon-taon kinokolekta sa buwis? Bakit lahat ng proyekto natin puro utang? Bakit dumadami yung naghihirap? At kumukonti yung yumayaman dahil mayroong monopoly. Kinokontrol na yung ating kabuhayan. Yan ang ating solusyon dito na unang-una inaapila natin sa dalawang sektor na to na sana ay mapakinggan tayo
Kung yung mga hindi nakikinig, gagawa po kami ng formal na petition, motion, para sa mga sektor na to upang pakinggan tayo sa ating mga hinihingi. Bukod po sa ating programa, na kung saan itong Bahay at Kabuhayan, ay nag-oorganisa po tayo sa bawat pamayanan, komunidad. Kaya pagpapatuloy po natin to. Magta-time check muna po tayo, mga kaibigan, mga kababayan. Ang oras po ngayon ay sabihin natin yung ating junior reporter. Magandang hapon po, mga kababayan. Ako po si Karl Marx Cator, Junior Reporter ng Bahay at Kabuhayan ng DWAD 1098 AM. Sa ngayon po, wala pa po akong maire-report kaya babati na lang po ako kina Alona Villalon, Angel Villalon, Danica Ferrer. At belated happy birthday pala kay Angie Alayaw. GM para sa tropa ng Katarungan, Dadeline Canlas, Ian Villegas, Mark Viray, Sergey Adorable, Herson Hermoso. Dadeline, pa-reserve na lang ng isang shake. Alam mo na ibig sabihin yan. At sa mga empleyado ng Yalon Salon, Bonnie Avenue, Candy Pacheco, Via Losabia, Janet Cantega, at ang owner po na si Marlene Yalong. Binabati ko din po sila Engineer Severino Garay Jr., Tony Garay, Jay Garay. Pagbati mula kay Triple Man. Maraming salamat po. Mabuhay ang kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. Okay. Pwede yung junior reporter natin. Sige, Nards. Nards. May pahapon si Nards. Papatiin na naman si Kernel ito. Si Kernel ay... Mukhang kasama ni Triple Man ay nalita na. Wala na sa Imus ngayon. Nasa Naikabiti na po siya. Pero yan kasama pa rin natin yan. Yan ay magandang hapon sa iyo, Kernel, no? Muhi ka. At Mr. Priman, mayroon pa akong babatiin dito sa bayan ng Dasmariñas, si Councilor Tuwing Gonzales. Nagkausap po tayo, konsihal, nung Monday, ang sabi ko nyo, wala ako sa program. Nandito na ako. At di ba may pangako kayo na kayo mag-under kayo sa programa ay nakalili ho ang ko namin na proposal sa inyo. At ang kumpare ko rin si Parin Gisprani, Konsehal Gisprani. At batiin mo naman kung nasaan. Hindi. No problem. No problem ha. Sige. Umuwi na ba? Kasama na. At batiin ko rin yung isang konsehal na ito'y pamangkin ito ni dating Mayor Atienza, si Rick Atienza. Councilor po ng Dasmariñas yun. At yung Governor Ayong Maliksi at saka yung anak si Mayor Manny. Ang follow-up ko sa inyo sa Sunday po, tomorrow. Yung proposal namin, sana po ma-aksyonan na nyo. At sabay-sabay po kayo magawa. Anong proposal mo? Para po sa kanila pong kasamang Triple Man, ang proposal po natin ay alam naman ho nyo na yung kanilang mga programa sa IMOS sa 3 distrito bilang representative ng Cavite ay itong si Governor dating kung tawagin ko Gobyo Congressman si Ayong Maliksi. Alam ko magandang hapon mo. Magandang hapon, Congressman.